Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Benji Eugenio mula sa PAMT Davao Chapter at Asian Wellness and Spa Academy. Kaakibat po ang Kampe para LNT or Campaign for the Promotion of Ethics and Professionalism. At sa segment po ng ating presentation sa araw na ito ay nais kong basahin ng isang liham mula sa isa nating followers sa Facebook. At ang sabi po, Sir, pwede ba akong kumuha ng DOS Massage Licensure Examination? Kaya ko ba ito? Janex Jan. Okay? So, maraming salamat Janex Jan sa iyong napaka makabuluhang tanong sa araw na ito. Ano po? Na kung saan ay nais naming sabihin sa iyo na kayang-kaya mo ang DOS Massage Licensure Examination. Napakarami nating kwento na kung saan ay maging yung mga kapatid nating mga visual impaired at hindi naman nakatapos ng high school ay hindi lamang pumapasa at sila din po ay naging top notcher sa DOS Massage Licensure Examination. Kaya lamang po ay kailangan nating sundin ang ilang mga guidelines patungkol sa paghahanda ng ating sarili para sa darating na examination. Katulad halimbawa ng DOS Massage Examination. Ang pamagat ng ating segment para sa araw na ito ay 8 power tip on how to study for the DOS Massage Licensure Examinations. Anong ibig sabihin nun? Ito ay patungkol sa mga bagay-bagay na dapat nating alamin at bagay nating pag-isipan na maigi at sundin, no? Para kung sa gayon ay maging mas maigi at mas maging madali kahit pa para sa DOS examinations. Una sa lahat, kinakailangan sa isang mag-aaral ang tamang mindset. Okay? Anong ibig sabihin ng tamang mindset? Ang ibig sabihin noon, ang kanyang kaisipan, ang kanyang buong pagkatao ay naroon na sa pagkakaroon ng pagnanais na magkaroon ng licensure examinations. Ibig sabihin nun, hanggat maaari po ay maniniwala siya sa kanyang kakayahan sapagkat ang exam na ito ay talagang inihanda ng DOH upang sa gayon ang mga nagmamasahe, lahat ng mga tinatawag nating massage enthusiasts ay magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng lisensya. Okay, yun ang una. Ang pangalawa, kinakailangan ang isang mag-aaral ay magkakaroon ng tinatawag natin permanent place for study, or permanent place to study. Ibig sabihin may isa siyang lugar sa buong maghapon o sa buong araw na kung saan ay doon ang maging permanent na place o lugar para sa kanyang pag-aaral. Upang sa gayon ay magkakaroon siya ng tamang focus at hanggat maaari malayo ito sa iba't ibang uri ng distraction na sinasabi. Okay? Ang susunod naman ay kinakailangan bago magsimula mag-aral ang isang estudyante, kailangan mag-relax maigi, I-relax ang sarili niya, kumuha o gumawa muna ng deep breathing, at habang unti-unti ay inaalis niya anumang mga alalahanin, anumang mga bagay-bagay na maaaring mag-distract sa kanya, sa kanyang paghahanda ng kanyang pag-aaral na ito. Okay. Ang susunod naman ay sa pag-aaral, kinakailangan mahalaga na unahin munang talakayin yung sa tingin ng estudyante yung pinakamahirap na lesson. Halimbawa, sa 5 subjects o sa ilang topics o module na pag-aaralan ng isang kukuha ng DOS Massage Licensure Examinations, ang isang medyo mahirap sa karamihan ay yung topic ng microbiology and pathology. So, maigi na ito muna ang unang basahin sapagkat karaniwan sa atin hindi masyado natin naiintindihan yung mga konsepto patungkol sa mga tinatawag nating mga medical fields. So yun po, unahin natin yung medyo mahirap, sa tingin natin mahirap, and then unti-unti tutungo tayo doon sa mga lesson na sa tingin natin ay napakadali lamang. Okay, habang tayo nagbabasa, mahalagang unang tingnan natin o pansinin natin ano ba yung key concepts, ano ba yung sinasabi nating keywords, yung buod ng ating babasahin, ano ba yung kanyang ideya na ibig ng lesson na ituro doon sa mag-aaral. Halimbawa, sa topic po ng Code of Ethics, ano ba yung bagay na dapat niyang pansinin? Halimbawa, mapapansin natin yung salitang professionalism. So doon muna sa tutuon, ano bang ibig sabihin ng professionalism? Unawain niya yon, and then habang tumatagal ay magkakaroon siya ng kaunawaan na ang professionalism ay may kinalaman sa pagkatao ng isang nagmamasahe na kung saan ang bawat kilos niya, ang bawat galaw, ang bawat pananalita ay magpapakita ng kanyang kahusayan bilang isang massage therapist. So ganun lamang po, intindihin lang po natin kung ano po yung mga pangunahing ideya na dapat maintindihan ng isang mag-aaral.
And then pagkatapos naman po noon ay yung balik-tanawin natin, no? Balik-tanawin na mag-aaral yung mga tinatawag nating lecture notes. Ano yung mga natutunan niyan, mga previous na mga araw, at maaring yung ibinigay ng guro na tinatawag nating assigned reading materials. Basahin niya yon, and then skim niya yon, and then unti-unti sariwain niya sa isipan niya yung mga bagay-bagay na dapat niya maintindihan para upang sa gayon ay mas maging makabuluhan yung kanyang pag-aaral. At saka nais na po nating sabihin sa lahat na huwag ho nating i-attempt na i-memorize yung mga aralin, no? Ang DOH po, ini-emphasize po kamakailan lamang at maging sa mga nakalipas na mga training na mga para sa mga trainers ng DOH sa accredited institutions, ini-emphasize po dito hindi po yung pag-memorize. Ang ini-emphasize po sa maraming mga bagay-bagay, ang mahalaga ay in-emphasize dito po yung sinasabi nating understanding, no? Ang kaunawaan, no? At ang kakayahang mag-analyze, no? Ang pagbabahagi o ang pagkakaroon ng pagkumpara ng mga iba't ibang ideya at pagkakaroon ng sariling konklusyon patungkol sa mga ideya na iniatang sa kanyang harapan. Okay? So, yun po. Huwag ho tayo mag-alala. Hindi ho tayo nire-require na i-memorize natin ang lahat-lahat patungkol sa mga buto, ang lahat-lahat patungkol sa mga masses at ibang mga bagay. Mahalaga, ulit ang sinasabi natin kanina, kaunawaan at ang kahalagaan din po ng pagkakaroon ng kakayahang mag-analisa, no? Mag-analyze ng mga bagay-bagay. Okay? Ang papito naman ay habang nagbabasa, tandaan po natin na bawat isang oras na pag-aaral, at least meron tayong 10 minutong kapahingahan, no? Huwag po nating ikram yung ating sarili, dire-diretso po yun hanggang ilang oras. Kasi po, maging counterproductive na, no? Mahalaga na after 1 hour, kumuha tayo ng isang oras, magpahinga ng konti, maaari tayo magkape kung tayo ay mahilig magkape, mag-exercise ng konti, mag-stretching, and then bago tayo bumalik na naman sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral. Okay? Huwag nating iharas ang ating sarili upang sa gayon ay mas maging produktibo yung panahon ng ating pagbabasa o pag-aaral. Okay? At ang panghuli naman ay balikan uli natin, no? Yung key concepts na sinasabi, yung mga buod na idea na kinakailangan natin maunawaan at sariwain natin sa ating isipan yung mga lesson na ating natutunan mula sa mga guro na tinuro sa atin at lahat ng mga bagay na ating napag-aralan sa nakalipas na mga oras. Okay, so maraming salamat po. Yun po ang ilan sa mga tips, power tips ika nga, para sa lahat na magnanais na kumuha ng licensure examinations. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay na napakadali kung tayo po ay patuloy na maganda at patuloy na naniniwala sa ating sarili na kaya natin ito at kaya nating makamtan yung ating mga minimithing pagkakaroon ng DOH Massage License. Yun lamang po, mabuhay at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood dito sa ating programa sa Campaign para sa LMT, at ito po ay sponsor din po ng PAMT Davao Chapter at ng Asian Wellness and Spa Academy. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.